Hindi pagiging selfish yung sobrang matulungin mo sa kapwa mo. Yung bawat tulong mo sa kapwa mo na halos wala ka nang itinira sa iyong sarili. Nung ikaw naman na nalulunod at alam nila ang sitwasyon natin na tayo naman yan ang kailangan, kumbaga sa halaman, kailangan diligan, pero ipinagkait nila. Ngayon tayo sa situation na tayo nalunod din, bigla tayong nabuhay, nagkaroon ng pag-asa, tayo hindi pinabayaan ng Diyos. Bumubukas ko na uli ngayon sa sarili mo at di na natin kailangan pa isumbat yung mga nagawa natin, kasi ang buti ng Diyos, ang buti ng Diyos. Andun yung momentum na sa lahat ng tinulungan mo, kaisa pa sila, lahat ng yun. At yun, bilang malalim ang pananampalataya, kung magkakaroon din ng pagkakataon sila naman ang mauhaw, tayong may pambigay ng tubig, huwag natin ipagkait yun. Sila nangangailangan ng pagkain, huwag natin ipagkait. Kahit na wala naman tayong hinihinging kapalit sa mga tulong natin, huwag tayong madala tumulong sa tao. Kesyo ganyan, kesyo ganito. Kahit kaaway, kaibigan, hindi ka kilala, nangangailangan ng tulungan, hindi man nila ibalik, andiyan ang Diyos. Nakikita sa atin yung pagiging matulungin. Walang logic marami kang pera, kapitbahay mo kailangan pang hospital, diba? Nag-aagaw buhay. Anong logic nun kung ang pera mo na marami, nakita natin yung nabukasan na mata? Sayang, diba? Kaya sa bawat pagtulong natin sa tao, wala dapat kapalit. At unang-una, ang pagtulong, wala dapat batang nakatingin. Sapat na si Jesus Christ. Sapat na si Allah. Yung pangalan talaga ng nasa itaas, isang Diyos. Kasi malalim ang faith ko iba-iba yung kwento ng relihiyo. Marami nagsisiraan dyan basta ako lagi nagpe-pray. Iwasan din natin pakinggan din ng opinion ng iba para tayo hindi ma-misinterpret. Sakali naman sa akin naman mangyari at sa lahat ng tinulungan ko hindi nila pinalik, wala akong issue sa akin, kasi wala naman ang bawat pagtulong ko naman sa tao, wala namang kapalit. Kung hindi nila ibalik, walang problema sa akin. Yun si Lord ang magbibigay sa akin nun, babalik nun, kasi sobrang matulungin yung Adrian. Sobrang matulungin na si Adrian. Nagtataka nga sila bakit hindi ka tumakbong konsehal, ba't di ka tumakbong mga politician? Sabi ko, na mental block. Hindi pa, nasa subaybayan nila before yung mga post ko at yung ugali ko. Yun, wala po akong balak pasukan ng politika. Wala. Yung mga tinutulong ko, baka sabihin nila kaya tumabay, tatakbo putang ina. Ako sinasabi ko, nagmumura ako. Putang ina talaga. Hindi ako tumutulong sa tao dahil may kapalit. Walang kapalit. Tagal ko nang matulungin. Wala pa akong bulbul. Bastusan diba? Ugali ko yun.
Pero ako kahit kailan man, kapag ako naman ang nangangailangan, hindi ako humihingi ng tulong. May paraan ako. Kung kinakailangan ako magtinda ng mga luglog, spaghetti, maglako, masunog sa araw. Pero hindi ko pinagkakaila na nagtry ako mangutang. Bilang ako naging matulungin, lahat naman ng mayayaman dumadaan sa mga kagipitan sa buhay. Kapag ka ikaw ay sobrang matulungin, ikaw ay hinapaghindian, napipinay ko layo. Talagang parang pinisa ang puso mo. Meron pa nga sa pinikula na sasabi, nung ako meron, hindi siya nakakadalawang salita. Ngayon ako naman, hindi ako napagbagya. Mahirap. Binigdaan ako yan. Dadasal ako sa dilim. Dilim lagi akong dadasal eh. Nung ako hindi pa ako nagbalik Islam, lagi ako nasa tukulong. Ngayon, nagbalik Islam ako, siyempre, nanumpa ako dun sa kanilang relihiyon na wala na akong sasambahin Diyos kundi maliban lang kay Muhammad, kay Allah. Nakaramdam ako ng matinding takot. Ano yung takot na to? Nung ako naman hindi nagbalik Islam, hindi ako nakakaramdam ng takot. Bigla akong natakot. Sinabi ko sa mga kapwa Islam ko, ba't ako nakaramdam mo ng takot? Kasi takot yan ang gumawa ng masama. Hindi naman ako nagawa ng masama. Sa loob kong gano'n. Sabi ko, ano ito? Isang beses lang ako sumunta sa simbahan ng mga Muslim. Doon sa Trapiche. Then, umattend ako ng kanilang aral. Ayun. Sabi nila sa akin, bakit daw ako nag-Muslim? Unang-una, sobrang paghanga ko kay Robin Padilla. Hindi na ako nakabalik uli. Tapos naghahanap ako ng babasahin ng mga kabanalan na babasahin. Marami akong binabasa eh. Bible. Yung saksi ni Jehovah, marami mga gulugok, marami mga relihiyon. Basta masakit sa kabubuti ko. Mas gugustuhin ko maghirap ako kaysa yumaman ako. Hindi ko alam bakit. Gusto ko yung ako nakabike lang, ayoko nakamotor. Gusto ko sapat lang, ayoko na sobra. Marunong ako makontento sa buhay, masaya akong masaya na ako, nakabike lang ako. Ano lang yun? Ano lang kasimple. Ito yung vlog ko ngayon na gusto ko ipaalam sa inyo. Hindi na ako naghahangad ng yaman sa mundo. Basta marututo lang sumapat. Sapat lang sa akin kung anong katayuan ko ngayon. Pero, kasi sobra sa pag-iisa ko, hindi na nasama kong kani-kanino. Doon ko nalalaman yung mga linya ko. Hanggang kabatihan ko lang sila. Hanggang sa bati-bati lang. Kahit na wala nang banding lagi. Kasi hindi ko hilig na makipag-banding sa mga inuman. Kasi mamaya, kainuman mo kasi. Nakaka-attend ako niyan isang beses eh. Siyempre, pakikisama, pakikisosyo, pakisang usapan. Biglang mag-iiba yung kainuman mo. Umiiwas na ako. Yun. Bilang isang talaga sa totoo lang, sa lakad-lakad ko, kasi hindi binili ice cream. Sakit talaga abot ko dito. yung tindig ko, yung lakad ko, hindi ko na talaga nadala na talaga yung lakad-lakad mo gano'n. Awa ng Diyos, malayo ko sa bulo, malayo ko sa away. Hindi ako basagolero eh. Sabi ko nga, yung basagolero, pwede ko gawin yan sa paraan ng sports. Sports ng boxing.
pagka ng basketball kasi iba-iba yun eh. Iba-iba. Merong sakit. Kaya masarap sa mga sports. Kilalang kalaro. Pwede naman lumaban ng boxing na talagang amateur. Kasi alam nyo, hindi naman dahil sa gusto kong makipagsakit ha. Hindi dahil sa gusto kong sakta ng magiging kalaban ko. Kundi gusto ko sa boxing, bakit ko gusto to? Sports ng boxing, bakit ko gusto to? Ay influensyahan ako nung napapanood ko na McGregor, Mike Tyson. Yung isip ko, ito kayang gawin sa makakalaban ko, sasaktan ko. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang saktan yung kuha ko eh. Kaya sabi ko, dito sa atin, pag basketball naman, kasi sa basketball kasi, andun yung mga, andun na yung mindset ng ano eh, immature eh. Immature. May mga degree pero pag nag-basketball nakakakwentuhan mo parang mga... Pero hindi ko naman sinasabi ang basketball para sa mga bata. Basketball, laro lang, papawis lang, walang personal, walang suntukan, walang pasikatan, laro-laro lang. Kung kayo nauna, kung kayo napa-enter barangay, kami mga hindi masyadong gumaling sa basketball, wala silang karapatan na ipagyabang yung maraming beses nila na napasali sa mga interbarangay na yan. Gayabang sila eh. Ako hindi naman naglalaro nun. Nagpapasaya lang. Basketball para sa akin, papawis lang. Kapag pangiti ka sa tao, ikaw naglalaro. Kaya ilang basketball ang laro ko para sa akin. Makapagpapawis. Pawis lang. Saan ako inabalento, katawa mga manonood o entertain. Hindi naman ako nakakapaglaro ng basketball, pero naman minsan nabatrip ako sa liga eh. Ginawa kasi ng kapitan ng mga magkakasapi, hindi magkakakilala. Siyempre, hindi mo ka-close yun. Hindi kami papasok first quarter hanggang third quarter. Mga police, meron akong kasaping police. Wala naman ako kinakatakutan. Pero pagkasala na sila, hindi ako natatakot. Nire-respeto ko kung mga police, kasi degree nila yan eh. Ang police ginagalang yan, nire-respeto yan. Kasi hindi biro yung naging degree nila, hindi biro yung kanilang pinasok na katayuan sa buhay. Hindi dapat na binabasta-basta lang sila. Alam ko mga pulis mabubuting tao yan. Pero ako, hindi natatakot sa kanila. Hindi ako natatakot. Pag may kasalanan ako pa mismo nalapit. Ako mismo mapapaliwanag. Ganun ako. Hindi sa ina-underestimate ko na ang Diyos lang ang kinakatakutan ko. Hindi. Nagkaroon ako ng kasabi na gano'n, hindi ko kalala. Bad trip ako, nag-walkout ako. Tigay Diyos San Roque. Nag-walkout ako. Nag-jogging na lang ako, nag-night run ako. Kasi gusto ko magpapawis eh. Ang problema, ayaw nila ako mapansin ng mga manonood. Nag-uusap-usap sila, nagagawa ng eksena, naglalaro ako. Nagpapapawis na ako, palalabasin ka ng kasapi mo. Binabastos ka, hindi ka na nire-respeto. Ako, mataas ang respeto ko. Pero kapag ako hinihiya na sa tao, ayoko sila ipahiya. Pag ipinahiya ko sila, papahiya sila. Bobula-bulahin ako, malakas daw ako. Sabi sa mga kalaban, tapos ibabangko ako. Kaya kung sila napahiya ako, boss! Lumabas sila.
Kasi hindi ako pinapasok eh. Sila yung magagaling. Mahirap sumapi. Mahirap magabol. Kaya yun, sa susunod na liga, okay lang sa akin, hindi ako mapasali. Okay lang. Basta manonood na lang ako. Enjoy lang. Sila naman din yung nagsabi, gumawa na lang daw ako ng video ng Robin, manonood daw sila. Marami akong mga hinahangaan dito. Mga pagdating sa mga pag-basketball. Talagang mga fan. Tagahanga nila ako. Lalo na mga Chapel Boys dito sa San Roque. Lalo yung mga ator. Yung mga magagaling dito sa Ilaya. Bad trip ako dito, hindi ako sinasali. Kaya ako nagiging tagahanga na ng mga ibang purok-purok. Magagaling yung mga taga-Ilaya. Sina Celso, Magsino, si Boy. Magaling yun, si B-Boy. Ang mga kabataan nun, hinahandle nun. Tataka na lang ako sa mga kabataan dito, hindi ako sinasali. Marunong din ako. Kaya ako, sa ibang lugar na ako makikipag-basketballan. Kaya gusto kong magpapawis. Doon ako sa ibang lugar. Kasi hindi ako sinasali dito. Kaya sabi nga sa akin ng magaling na yun sa Nepalis ba't di ka sumali, hindi ka ata nakasalid ng biya. Hindi ako sinasali sa Purok 5. Sinasabi ng Boss Eric Escamilla, si kulang sila sa artista. Ako naman pagka hindi napapasali ng liga, mayroon akong purpose. Hindi loob ng Diyos, maaaring mapalaban ng away, maaaring ma-injury, maaaring mga ganun bagay. Pero kung hindi rin ako mapapasali, okay lang. Willing pa ako kasi hindi naman talaga ako masyadong naglalaro araw-araw. Baka mapahiya lang yung games ko. Pero sa resistensya, ibubuga. Minamahina nila ako. Hindi na lalakas yan sa basketball. Diba? Basketball. Pero hindi ako nagagalit kapag hindi nila ako sinasali. Hindi ako nagagalit, hindi ako nagreklamo. Nasasaktan lang ako. Yumuyo ko. At ako siyempre, may pinagdadaanan din isa sila May pinagdadaanan Kapag sinasa court ako, yung mga girlfriend nila, nagseselo sila. Wala akong kalam-alam. Ako, napapanood, hindi ako sinasali. Hindi naman ako basagulero. Sa court kasi kapansin-pansin yung Adrian Halos sa kanya na lahat ng katingin. Hindi siya sinasali. Yun. Ako naman din, pinagdadaanan din sila. Girlfriend ko yun. Kilig na kilig kay Adrian. Dayan ang tawag sa akin dito Si Dayan Pinaikli lang Adrian, Dayan Si Dayan. May pinagdadaanan din. Pero sa totoo lang, kahit na gano'n ang aking sa buhay, hindi ko inugali pakialaman ng girlfriend ng kapwa lalaki ko, asawa. Hindi ko ginawa yun kasi ayoko mangyari sa akin yun. Kaya minsan nababanatan ako sa inuman, parang nagkakaroon ng kwentuhan na magagalaw yung mga kasi iba kasi ito si Dayan iba yung ang Dayan kaya minsan babae na rin nalapit na kahit may asawa, sasabihin ng mga nasa paligid, yari ka sa asawa mo kasi alam ko sa sarili ko na kapag may potential na magkakagusto sa'yo yung isang babae, huwag mo nang karelasyonin. Ngayon ang problema, usap ako sa mga matatanda na abay nag-iisip pa rin ang asawa. Kaya mahirap makipagrelasyon lalo na sa katulad ko. Hindi ko naman sinasabi na sobrang pogi ako sa sarili ko. Hindi ko naman sinasabi talaga iba lang mo talaga yung
yung aking katangian. Minsan sa kapwa lalaki na lang din ako natutok pakikipag-usap kapag sa kapwa sa babae na minsan may chemistry na para baga yung ganon. Nakukuha niyo po ba ako mga kabinoy, di ba? Sa trabaho ko, kadami akong mga nagugustuhan dyan. Sa pag-duty ko, PNY, mga sales lady ng mga damit, mga crew, mga manager, madami. Na nakapokus lang talaga na kailangan ko muna magtrabaho. Dito muna ako po-focus, hindi muna sa mga ganung bagay. Pero pumipintig na to baka sinasabi na to 31 ka na, kay kumibo na, magbigay ka ng lakas ng loob, kaya ako nangangambas paano manligaw. Marami akong mga tinanong nitong mga kahapon lang, marami akong sinabi ko paano nga manligaw. Sinabi ng mga iba dito ako sa Cavite, ano mo, baka kung pwede kang manligaw, pag sinagot ka, sabi mo, pwede mag-iso. Mahal ka nun. Pero pa, kay schoolmate ko sa college, bigyan mo ng bulaklak, 12 dozen na bulaklak. Sama mo ng chocolate. Meron iba, hindi nakasagot. Manligaw, may gusto na sa akin ng babae. Hindi pa rin ako makapaniwala. Ewan ko sa sarili ko. Hindi ko alam yan ang itsura ko, hindi ko alam sa personal, hindi ko alam yan ang itsura ko. Alam ko sa sarili ko, hindi ako pogi, gano'n. Hindi ako yan. Anong nasa isip at puso ko, hindi ko alam bakit. Kasi yung lumaki yung ulo ko. Hindi lang kasimple. Inaalam ko sino baga ang aking nililigawan. Hindi pwedeng ako'y manluloko ng babae. Hindi pwede Hindi pwede. Ayoko yung babae masasaktan. Pero hindi ko naman sinasabing mataas ang standard ko. Yun lang ang pumapasok sa akin puso at isipan. Sino nga bang aking liligawan? Ito si Gwinay. Yan siyempre hindi pa pinagbo-boyfriend, magulang, hindi masyadong marami pa rin mga plano sa buhay. Marami akong ginawa sa kanyang stitch na video. Nandiligaw ako sa kanya before, pumapayag naman tiyo, parang yung mga kapatid niya, pamilya niya. Wala naman akong nalasabihan about dito. Kaya pag uwi ko dito sa amin, wala pumapasok sa isip ko kasi walang gustong makinig ng kwento ko. Gano'n. Sabi ko, yung bagay, hindi naman puro di pinatato ko siya. Para bagang something na yung bagang, kasi ang meaning ho ng tattoo ko niyan parang kay Robin Padilla, idol. Kaya sabi ko nga sa kanila, kung naman hindi niya sasagutin, hindi mawawala yung paghanga. Sagutin niya ako, hindi, ayan pa rin siya. Yung lang isa yung alaala. Lahat naman ng alaala kailangan hindi maburaya, lalo pagka maganda. Kaya ko ba tayo, ganda-ganda ng ating alaala, mabubura lang ang ganun-ganun, hindi pwede.